Snow? Paano nangyari yun? May snow pala sa Pilipinas? Hindi anak. Nakita ko lang kasi nakita ko si Santa Claus na bumisita sa bahay natin. Sinungaling ka tay. Nahuli na nga kita eh. Wow! Totoo nga! Disyembre na naman mga master. Hindi ko alam ha. Pero habang tumatanda tayo, palungkot na ang Pasko. Pero ganun talaga siguro. Kaya, narito ako para pag-usapan natin kung gaano kasaya nung kabataan ko. Unang-una, mararamdaman natin pag malapit na ang Pasko. Kapag malamig na yung simoy ng hangin. Ewan ko ba? Pero iba na yung amoy. Yung amoy Pasko, basta hindi ko ma-describe. Dude, naamoy mo ba yung naamoy ko? Oo, kanina pa nga eh. Bango-bango, parating na talaga yung Pasko. Tain na, baho nga eh. Huh? Kistis ba nakatapak ako ng okay na, walang pasok. Matik na yan, excited na ang lahat. Kasi mahaba-habang walang pasok. Hindi ka nagigising ng maaga para lang pumasok sa school. Makakapaglaro ka pa maghapon. Ito rin yung panahon para makabisita sa ating mga ninong at ninang. Oy, manahimik ka. Wala kang ninong at ninang. Oo nga no. Meron naman pero di ko lang alam kung nasaan sila. Anak, yung ninong mo. Saan tayo? Saan? Saan? Wala naman eh. Saan kaya? Dadalawa na nga lang sila. Hirap pang mahagilap. Dekorasyon. Busy na lahat ng mga tao sa pagde-decorate kanilang mga bahay-bahay. Kanya-kanyang parol. Ganito pa yung parol noon, no? Bukod sa mga stars, tingin ko sa mga kabataan ngayon, hindi na nila alam to. Mga bahay na punong-puno ng Christmas lights na very nostalgia kapag naririnig mo yung tunog nito. Minsan sinasabayan pa nating sayawan ito. O diba? Kanya-kanyang Christmas tree. Yung iba nga halaman o puno na lang yung ginagamit nila. Nilalagyan nila ng Christmas light. Ang gandang tingnan! Medyas. Isa ka rin ba sa napaniwala ng magulang mo noon na totoo si Santa Claus? Yung magsasabit ka ng medyas tapos lalagyan daw ni Santa Claus ng regalo. Talaga yung katotohanan. Ay? Ikaw palang naglalagay dyan? Ay, hindi anak. Nakita ko lang kasi nakita ko si Santa Claus na bumisita sa bahay natin. Sinungaling ka tay. Nahuli na nga kita eh. Akala ko totoo si Santa Claus. Totoo siya anak. Siya ang simbolo ng Kapaskuhan. Di na ako naniniwala sa'yo. Subalit ng gabing yun, habang umiiyak ako, hindi ako makapaniwala na si tatay lang palang naglalagay ng candy o pera sa sinabit kong medyas. Kaya sumama ang loob ko. Akala ko totoo si Santa Claus. Kaya binuksan ko ang bintana upang magpahangin. Pero, wow! Totoo nga! Caroling at simbang gabi. Snow? Paano nangyari yun? May snow pala sa Pilipinas? Gagawa ko ng snowman. Pangarap ko to. Sana totoo. Uy, Dads. Nangangarap ka dyan. Gawin mo na yung pitpitin mo na yung mga tansan. Mga ngaruling na tayo mamaya. Malapit ko nang matapos tong tambol ko. Okay lang, Che. Bumabakad ta. Nagkalat ka na naman ng styrofoam. Cookies mo. Wen. Ay, apo. Ang nyamot. Hehehehe. Ito na ang araw ng negosyo kung paano magkakapera. Jingle bells, jingle all the way. Uy, patatawarin. Siyempre, dahil bata ka pa nun, hindi mo maiintindihan na may mga pangangailangan din ng iba at sadyang walang-wala sila. Lalo sa araw ng Kapaskuhan. Kaya,
Thank you. Thank you. Ang babarat ninyo. Thank you. Ah, ganon. Run. Meron pa kaming pinagbabawal na tektik dati. Ito yung kahit katatapos nyo lang sa bahay na yun mga roling, ibabalik kayo na iba ang bihis o magdi-disguise kayo tapos sasabihin nyo na ibang grupo kayo kahit kayo pa rin yun. Naalala ko lang. Uy, malaki magbigay doon. Balik tayo, bihis tayo ng ibang damit. Kayo pa rin yata yung kanina eh. Hindi po. Ibang grupo po yun. Anak, pahiram muna ng napamaskuhan nyo. Sasauli ko din sa Pasko. Alam na this. December 16. Umpisa na ng simbang gabi. Kailangan mong gumising ng alas 3 ng umaga dahil kadalasan nag-uumpisa ang misa ng alas 4 ng umaga. Minsan nakakatamad ng maligo dahil akala mo parang may yelo yung tubig sa sobrang lamig. Ito rin yung araw na nagsisilabasan yung mga geng-geng. Outfit check. Dumaan din ako sa ganyang mga pormahan. Sabi nila, pag nakumpleto mong simbang gabi, hanggang sa araw ng bisperas, matutupad lahat ng mga wish mo o yung mga dasal mo. Kaya lang, oh, kayo pala. Nakabihis na po ba si Dad's uncle? Kayo na lang, di pa nagising. Tinamad na yata. Ay, sige na nga, tayo na nga lang. Dads talaga oh. Ayun, tapos malaman-laman ko di rin pala nila natapos. Kasi nagkatamaran na. Sa totoo lang, wala pa akong nakumpletong simbang gabi. Hirap kayang gumising ng alas 3 ng umaga. Tapos sa araw-arawin mo pa. Noche Buena. Sa araw ng Bispiras, pinapatulog tayo ng maaga para magising tayo sa oras ng Noche Buena. Sobrang excited ang lahat. Ang lahat ay busy. Busy sa mga paghahanda ng regalo, busy sa mga pagluluto ng pagkain. Andyan yung walang kamatayang spaghetti, pansit, graham, buko salad, syempre yung hotdog na may marshmallow sa ibabaw, at ang lumpia na paboritong-paborito ko. At syempre pag nakaluwag-luwag, mayroon ng palitsyon. 12 midnight. Christmas Day na! Merry Christmas! Oras na para sa mga regalo. Teka, speaking of regalo, mula elementary hanggang high school ako, hanggang nakagraduate ako, sa tuwing darating yung Christmas party, ang natatanggap kong regalo, kundi picture frame, wallet na may suklay, ang natatanggap ko. Shoutout sa mga nagre-regalo sa akin. Ay, pero tinanggap ko na lang na hindi ako swerte sa mga regalo at bunutan na yan. Balik tayo sa kwento. Sobrang saya dati ng Pasko. Yung mga kabataan nasa labas ng bahay, nagsasaya, nagpapaputok, yung mga nagpapaputok ng boga. Alam mo, bawal na ngayon. Pero marami pa rin mga pasaway. Dads, may pikulo sa likod mo. Ha? Nani? Yan yung sumisimbolo ng Pasko para sa akin. Di naman mahalaga kung marami kang handa, kung may maireregalo ka o wala. Ang importante, sama-sama kayo. Ngayon, ang mga inaanak mo sa social media na nangangaroling. Tapos may QR code pa na silang pinapasa. High-tech na talaga ang panahon na yun. Mandatory na nakariband yung mga babae pag sumasapit ang Pasko. Joke. Tapos yung regalo, di mo na kailangan lumabas ng bahay. Order ka na lang online. Ang problema, kakabahan ka na lang kung maidi-deliver ba sa saktong oras o saktong araw yun. Baka maliit ang dating ng parcel mo kasi nasa China pa daw. Okay na. Ngayon matured na tayo. Kaya na natin bumili ng panghanda, makabili ng malaking Christmas tree, madaming Christmas light na masasabi mong galing sa pinaghirapan natin. Ang tanong dyan masaya pa ba? Pakiramdam ko, habang tumatagal, palungkot na ng palungkot. Dahil siguro, nagkakaroon na tayo ng kanya-kanyang responsibilidad sa buhay at kanya-kanyang pinagkakabisihan. Kulang na ang upuan sa lamesa, hindi tulad dati.
Yo mga master, huwag kalimutan mag-subscribe at mag-comment ka sa ibaba kung nakaka-relate kayo. O kung gusto nyong mag-share ng karanasan ninyo. Gusto ko yan basahin isa-isa. I-like at i-share nyo na rin kung gusto nyo pa ng maraming ganitong content. Kaya mga master, hanggang sa muli. Ciao!